Ang mga hangal, katulad nila, pagano, mapagpaimbabaw, ay magsasabi, ano ang dahilan kung bakit sila nagpalit ng qibla? Pook na kung saan sila nakaharap sa pagdarasal. Alalaang baga ang mga Jerusalem, na kung saan sila ay nahirati, na sa pagharap sa pag-alay ng sala, takdang pagdarasal, ipagbadya o Muhammad, si Allah ang nag-aangkin ng silangan at kanluran. Pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan sa tuwid na landas. Kaya't aming ginawa kayo na isang pamayanan na makatarungan upang kayo ay maging mga saksi sa sangkatauhan at ang tagapagbalita ay maging saksi sa inyong sarili. At ginawa namin ang qibla, pook ng pagharap sa pagdarasal, alalaong baga ang Jerusalem na nakagisnan na ninyong doon humaharap. Pagkaraan ay aming pinag-utos na humarap kayo sa Kaaba upang masubukan ang susunod na tagapagbalita, si Muhammad, at ang matatalikod sa kanilang sakong, susuway sa tagapagbalita. Katotohanan ito ay mabigat, maliban na lamang sa kanila na pinatnubayan ni Allah. At kailanman ay hindi hahayaan ni Allah na ang inyong pananampalataya ay mawala ng saysay. Katotohanan si Allah ay tigib ng kabaitan, ang pinakamaawain. Katotohanang napagmasdan namin ang pagbaling ng inyong mukha tungo sa kalangitan. Katiyakang ililingon ka namin sa isang qibla na magbibigay kasiyahan sa iyo, kaya't ilingon mo ang iyong mukha patungo ng Kaaba. At kahit saan paman kayo ay naroroon, ilingon ninyo ang inyong mukha sa gayong lugar. Katiyakan, ang angkan ng kasulatan ay ganap na nakakaalam na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. At si Allah ay hindi nakakalimot sa kanilang ginagawa. Kahit na inyong dalhin sa angkan ng kasulatan ang lahat ng ayat, mga tanda, aral, kahapayagan, hindi nila susundin ang inyong kibla at hindi mo rin susundin ang direksyon kung saan sila humaharap sa kanilang pagdarasal. Gayon din ay hindi nila susundin ang direksyon na hinaharap sa pagdarasal ng bawat isa sa kanila. Katotohanan, kung ikaw ay susunod sa kanilang mga pagnanasa matapos na ikaw ay makatanggap ng kaalaman mula kay Allah na makatotohanan, kung magkagayon, ikaw ay maliwanag na isa sa zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Sila na aming pinagkalooban ng kasulatan ay nakakakilala sa Kanya, na katulad ng pagkakakilala nila sa kanilang mga anak na lalaki. Katotohanang may pangkat sa lipon nila na naglilingid ng katotohanan, bagamat ito ay kanilang nababatid. Katotohanang mula sa inyong Panginoon, kaya't huwag kayong makiisa sa mga nag-aalinlangan dito. Sa bawat pamayanan ay mayroong direksyon kung saan sila binabaling ang kanilang mukha, kaya't magpaligsahan kayo sa paggawa ng mga kabutihan, kahit saan man kayo naroroon. Si Allah ang magtitipon sa inyo sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At kahit saan ka mang puok naroroon, ilingon mo ang iyong mukha tungo sa direksyon ng Masjid al-Haram. Katiyakang ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon. At si Allah ay hindi nakakalimot sa inyong ginagawa. At kahit
saan ka mang pook naroroon, ilingon mo ang iyong mukha tungo sa direksyon ng Masjidil Haram. At kahit saan pa man kayo naroroon, ilingon ninyo ang inyong mukha sa pag-alay ng salah tungo sa gayong lugar, upang ang mga tao ay walang may pangatwiran laban sa inyo, maliban sa kanila na mapaggawa ng katampalasan. Kaya't sila ay huwag ninyong pangambahan, datapwat ako ang inyong pangambahan. At gaganapin ko ang aking paglingap sa inyo at kayo ay mapatnubayan. Gayon din naman ay aming isunugo sa inyo ang isang tagapagbalita na mula sa inyong lipon na nagpapahayag sa inyo ng aming kapahayagan at nagpapabanal sa inyo at nagtuturo sa inyo ng aklat, ang Quran at ng hikmah, karunungan, batas Islamiko, kahatulan at pagpasya, at nagtuturo sa inyo ng mga hindi ninyo nalalaman. Sa makatwid, alalahanin ninyo ako sa pamamagitan ng pagdarasal at pagluwalhati. Alalahanin ko rin kayo. Magkaroon kayo ng damdamin ng pasasalamat sa akin, at huwag mawala ng utang na loob sa akin. O kayong nagsisisampalataya, magsihingi kayo ng tulong kay Allah sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pag-aalay ng sala. Katotohanan si Allah ay kasama ng mga mapagtiis. At huwag ninyong sabihin sa mga namatay sa kapakanan ni Allah na sila ay patay. Hindi. Sila ay buhay datapwat hindi ninyo na pag-aakala. At katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay na tulad ng pangamba at pagkagutom. Ang ilan ay pagkalugi sa hanapbuhay o pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay at pagkawala ng bungang kahoy. Datapwat magbigay ng magandang balita sa mga matimtiman sa pagbabata. At kung sila ay nakakaranas ng kapinsalaan, ay nagsasabi, katotohanan kami ay pag-aangkin ni Allah at sa Kanya kami magbabalik. Sila ang mga tumatanggap ng salawat, mga biyaya at kapatawaran, at ng habag mula sa kanilang Panginoon, at sila ang tunay na napapatnubayan. Katotohanan, ang Safa at Al-Marwa, dalawang bundok sa Makkah, ay ilan sa mga tanda ni Allah. Kaya't hindi isang kasalanan sa mga nais magsagawa ng Hajj, pilgrimahe, o Umrah, maigsing pilgrimahe, sa banal na tahanan, ang Kaaba sa Makkah, na magsagawa ng sa'i ang paglalakad ng 7 ulit sa pagitan nito, ang Safa wal Marwa. At kung sino man ang gumawa ng kabutihan sa kanyang sariling kusa, katotohanan si Allah ang higit na nakakakilala, ang ganap na maalam. Katotohanan ang mga naglilingid ng maliliwanag na katibayan, napatnubay na aming ipinahayag. Matapos na ito ay aming ginawa na maging maliwanag sa angkan ng kasulatan. Sila ang mga sinusumpa ni Allah at isinusumpa ng mga manunumpa. Maliban sa mga nagsisisi at nagsisigawa ng kabutihan at lantad na nagpapahayag ng katotohanan, sila yaon na aking tatanggapin ang kanilang pagtitika, sapagkat ako ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay walang pananampalataya, sa kanila ang sumpa ni Allah, gayon din ang sumpa ng mga anghel,
at ng sangkatauhan ng sama-sama. Magsisipanatili sila rito sa ilalim ng sumpa at parusa ng impyerno. Magpakailanman ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin. Gayon din naman, sila ay hindi bibigyan ng palugit. At ang inyong Panginoon ay isang Diyos lamang. La ilaha illahu. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Katotohanan sa pagkakalikha sa mga kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw at ang mga barko na naglalayag sa karagatan na rito ay may kapakinabangan sa mga tao. At ang ulan na pinamamalisbis ni Allah mula sa kalangitan at nakapangyayaring ang kalupaan ay mabuhay mula sa pagiging patay. At ang lahat ng uri na nilikha narito ay kanyang ikinalat. At ang pag-ihip ng hangin at mga ulap na nakalutang sa pagitan ng lupa at langit ay katiyakang ayat, mga tanda, katibayan, katunayan sa mga tao na may pangunawa na gumagamit ng kanilang katalinuhan. Mayroong mga tao na nagtuturing pa ng iba, bukod pa kay Allah bilang katambal. Minamahal nila ito na katulad din ng pagmamahal nila kay Allah. Datapwat ang mga nananampalataya ay may nag-uumapaw na pagmamahal kay Allah. At kung nababatid lamang ng mga mapaggawa ng kamalian, na kanilang mamamasdan ang kaparusahan sa kabilang buhay, na si Allah ang naghahawak ng lahat ng kapangyarihan at si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. At kung sila ay kanilang pinamarisan, ay magpasinungaling sa mga sumusunod sa kanila at kanilang mamamasdan ang kaparusahan. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay mapuputol. At ang mga sumunod sa kamalian ay magsasabi, kung mayroon man lang kami kahit na isang pagkakataon na makabalik sa mundo, aming itatatwa sila kung paano kami ay kanilang itinatwa. At sa ganyang paraan, ipakikita rin ni Allah ang bunga ng kanilang mga gawa na sila ay nagdadalamhati at sila hindi makatatalilis sa apoy. O sangkatauhan, magsikain kayo ng halal, anumang mabuti, at pinahintulutan sa Islam dito sa kalupaan, at huwag ninyong sundan ang mga yapak ni Satanas. Katotohanan siya sa inyo ay lantad na kaaway. Si Satanas ay nag-uutos lamang sa inyo kung ano ang masama at kasalanan, at upang kayo ay magsalita ng laban kay Allah sa mga bagay na hindi ninyo nalalaman. At kapag ay pinagbadya sa kanila, sundin ninyo kung ano ang ipinahayag ni Allah. Sila ay nagsasabi, hindi, aming susundin ang pananampalatayang kinagisnan namin sa aming mga ninuno. Ano? Kahit na ang kanilang mga ninuno ay hindi nakakaunawa. Ang nakakahalintulad ng mga tao na nagtatakwil ng pananampalataya ay katulad ng isang pastol na sumisigaw na walang naririnig kundi panawagan at sigaw. Sila na hindi sumasampalataya ay mga bingi, pipi at bulag. Sila ay hungkag sa pangunawa sa katotohanan at karunungan. O kayong nagsisisampalataya, magsikain kayo ng mga mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo at magkaroon ng damdamin ng pasasalamat kay Allah. Kung katsiyakang siya ang inyong sinasamba,
Ipinagbawal lamang niya sa inyo ang mayta, patay na hayop na hindi kinatay sa pamamaraang Islamiko, at dugo, at ang laman ng baboy, at mga hayop na kinatay bilang sakripisyo, maliban pa kay Allah. Datapwat kung sino man ang napilitan dahilan sa pangangailangan, na walang pagnanais o paglabag o humigit sa kanyang pangangailangan, kung gayon, ito ay hindi kasalanan sa kanya. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan ang mga naglilingid ng mga ipinahayag ni Allah sa aklat, kapalit ng maliit na kabayaran. Sila yaon na walang nilulunok sa kanilang sikmura kundi ang apoy. Si Allah ay hindi mangungusap sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din naman ay hindi sila dadalisahin. At kasakit-sakit ang kanilang kaparusahan. Sila na kanilang pinili ang pagkaligaw kaysa sa patnubay, at kanilang pinili ang kaparusahan kaysa sa pagpapatawad ni Allah. Ano itong katapangan na kanilang ipinamalas sa apoy? Ito'y sa kanilang ipinadala ni Allah ang aklat, ang Quran na naglalaman ng katotohanan. At katsyakan, ang mga nagsisipagtalo-talo tungkol sa aklat ay lagi nang hindi magkakasundo na malayong-malayo. Hindi isang alber, kabutihan, kabanalan, katuwiran at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah na inilingon ninyo ang inyong mukha sa silangan o kanluran sa pag-alay ng salah, takdang panalangin. Datapwat ang alber ay ang pagsasampalataya kay Allah sa huling araw, at sa mga anghel, at sa aklat, at sa mga tagapagbalita, at gumugugol ng kanyang yaman sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa mga maralita, sa mga naglalakbay, sa mga humihingi, at sa pagpapalaya ng mga alipin, ang maging matimtiman sa pag-alay ng salah at nagkakaloob ng zakah, katungkulang kawanggawa, at tumutupad sa kasunduan na kanilang ginawa, at matatag at matyaga sa matinding kahirapan at karamdaman. At sa lahat ng panahon ng pakikibaka o pakikipaglaban sa digmaan, sila yaong mga tao ng katotohanan, at sila ang mga almuttaqun, mga may pagkatakot kay Allah, matimtiman, matuwid, banal at mabuti. O kayong nagsisampalataya, ang qisas, ang batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan, ay itinalaga sa inyo sa kaso ng pagpatay. Ang isang malayang tao ay parurusahan ng kamatayan dahilan sa pagpatay ng isang malayang tao. Ang alipin sa alipin, ang babae sa babae, datapat kung ang pagpapatawad ay ginawad ng mga kamag-anak nang napaslang sa kanilang kapatid o nakapatay o pumatay. Kung gayon, ang mga kamag-anak ng napatay na tao ay mararapat na humingi ng kabayaran sa dugo sa makatuwirang hiling. Kabayaran, ang nakapatay ay mararapat na magbayad at magsukli ng magandang pagtingin ng pasasalamat. Ito ay isang kaginhawahan at habag mula sa inyong Panginoon. At matapos ito,
sinumang lumagpas sa hangganan, siya ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. At sa al-qisas, batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan, ay mayroong pagliligtas ng buhay sa inyo. O kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay maging al-muttaqun. At sa al-qisas, batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan, ay mayroong pagliligtas ng buhay sa inyo. O kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay maging al-muttaqun. May pagkatakot kay Allah, matimtiman, matuwid, banal at mabuti. Ito ay tinatalaga sa inyo na kung sakali ang kamatayan ay nalalapit na sa isa sa inyo, at kung siya ay mayroong may iwan na kayamanan, na siya ay gumawa ng wasiya, testamento ng pagpapamana o huling habilin, para sa kanyang magulang at malalapit na kamag-anak ng ayon sa makatarungang paraan. Ito ay isang tungkulin ng al-muttaqun. May pagkatakot kay Allah, may damdamin ng kabanalan at katwiran. Ngunit sinuman ang magbago ng pamana ng yumao, matapos na ito ay marinig mula sa kanya, ang kasalanan ay nanggaling sa mga bumago o nagpalit nito. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Datapwat sinuman ang bumago ng habilin dahilan sa kanyang napag-alaman, na ang naghabilin ay nakagawa ng hindi makatarungan o kamalian, at kanyang pinagkasundo sila. Siya ay walang kamalian o kasalanan dito. Katsiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, ang pag-aayuno ay ginawad sa inyo, nakagaya rin naman ng pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo, upang kayo ay maging al-muttaqun, magkaroon ng pagpipigil sa sarili, may kabanalan, kabutihan, katuwiran at kataimtiman. Kayo sa natatakdaang bilang ng araw ng buwan ng Ramadan, tatapwat kung sinuman sa inyo ay may karamdaman o naglalakbay, ito ay maaaring ipagpaliban. At ang natatakdang araw ay dapat nabayaran sa mga darating na panahon. At sa mga nag-aayuno na walang kakayahan dahil sa katandaan, sila ay may kabayaran. Magpakain ng isang naghihikahos na tao sa bawat araw. Datapwat sinumang magbibigay pa ng higit dito, ayon sa kanyang kagustuhan, ito ay higit na mainam sa kanya. Higit na mabuti sa inyo ang mag-ayuno kung inyo lamang nalalaman. Ang Ramadan, ang buwan na ipinahayag ang Quran, isang patnubay sa sangkatauhan, gayon din naman ay isang maliwanag na tanda o katibayan. At ang pamantayan, sinuman sa inyo na namamalagi sa kanyang tahanan ay nararapat na mag-ayuno sa buwan na ito. Datapwat kung sinuman ang may karamdaman o naglalakbay, ito ay maaaring ipagpaliban, at ang natatagdang araw ay marapat na bayaran sa mga darating na panahon. Si Allah ay nagnanais na ang mga pagsamba ay maging magaan sa inyo. Ayaw niya sa inyo na ilagay kayo sa kahirapan. Nais niyang tapusin ninyo ang natatakdang araw at luwalhatiin siya, katulad ng pagsasabi ng Allahu Akbar. Pinakadakila si Allah, sapagkat kanyang pinatubayan kayo upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa kanya.
At kung ang aking mga alipin ay magtanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin, kung gayon sila ay iyong sagutin, tunay na ako ang malapit sa kanila. Ako ay tumutugon sa panawagan ng bawat nananawagan kung siya ay tumatawag sa akin. Hayaan ding sila ay tumalima sa akin at manampalataya sa akin, upang sila ay magsitahak sa tuwid na landas. Pinahihintulutan kayo sa gabi ng pag-ayuno na inyong sipingan ang inyong asawa. Sila ang inyong libas, katulad ng pangbalabal sa katawan o saplot, laban sa paggawa ng mahalay o sakon, kasiyahan na mamuhay sa kanyang piling. At gayon din naman kayo sa kanila. Si Allah ang nakababatid ng mga ginagawa ninyong pandaraya sa inyong sarili. Kaya't bumaling siya sa inyo at tumanggap ng inyong pagsisisi at kanyang pinatawad kayo. Kaya't ngayon ay makipag-ulayaw kayo sa kanila at inyong hanapin ang itinalaga ni Allah sa inyo. At kumain kayo at uminom hanggang ang maputing hibla ng pagbubukang liwayway. Pagdatal ng liwanag ay maging lantad kaysa sa hiblang hitim, kadiliman ng gabi, at inyong tapusin ang pag-ayuno hanggang sa dumatal ang gabi. Datapwat huwag kayong makipag-ulayaw sa kanila, ang inyong asawa, kung kayo ay nasa kalagayan ng i'tikaf, alalaong baga, ang pamamalagi sa loob ng masjid, sa pag-aalala at pananalangin kay Allah, at paglisan sa lahat ng mga makamundong gawain. Ito ang mga pagbabawal na itinalaga ni Allah, kaya't sila ay huwag ninyong lapitan o sipingan. Sa ganitong pamamaraan ay pinapaliwanag ni Allah ang kanyang ayat, mga tanda, aral, kahapayagan, katibayan, sa sangkatauhan upang sila ay maging al-muttaqun, magkaroon ng kabanalan, damdamin ng katuwiran, kabutihan at iba pa. Huwag ninyong kamkamin ang mga pag-aari o ari-arian ng iba nang walang katarungan. Gayon din naman ay huwag kayong magbigay ng suhol sa sinumang namamahala upang inyong makamkam sa kamalian ang ilang bahagi ng pag-aari ng iba na inyong nalalaman na ito ay pinagbabawal. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa mga bagong buwan. Ipagbadya, ito ay mga tanda lamang ng sangkatauhan at Hajj, pilgrimahe o pagdalaw sa banal na bahay, dalanginan sa Makkah. Hindi isang albir, kabutihan, katuwiran, kabanalan at iba pa na magsipasok kayo sa likuran ng bahay upang magbihis ng ihram, tila o kayo ng pang-Hajj. Datapwat ang albir, kabutihan, ay ang ginawa ng sinumang nangangamba kay Allah. Kaya't magsipasok kayo sa mga pintuan ng bahay at inyong pangambahan si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay. At makipaglaban kayo alang-alang sa landas ni Allah sa kanila na nakikipaglaban sa inyo. Datapwat huwag ninyong labagin ang mga hangganan, sapagkat si Allah hindi nagmamahal sa mga nagmamalabis sa pagsuway sa hangganan. At inyong patayin sila na pumapatay sa inyo, saan man sila ay inyong matagpuan, at inyong itaboy sila mula sa Makkah, kung saan kayo ay kanilang itinaboy, sapagkat ang fitna, shirk o pagbibigay ng katambal kay Allah na kanilang ginagawa, gayon din ang kawalan ng pananampalataya ay higit na masama kaysa inyong pagpatay sa kanila. At huwag kayong manguna na lumaban sa kanila sa Masjid al-Haram
banal na bahay dalanginan. Maliban na sila ay manguna na kayo ay labanan. Datapwat kung kayo ay lusubin nila, sila ay inyong patayin. Yaon ang parusa, kabayaran sa mga walang pananampalataya. Datapwat kung sila ay tumigil, si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At sila na mga mushrik, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay inyong labanan hanggang sa mapalis ang fitna, shirk, kawalan ng pananalig, at pagsamba sa iba, maliban pa kay Allah. At lahat at bawat uri ng pagsamba ay matuon lamang kay Allah. Datapwat kung sila ay maglubay sa pakipaglaban sa inyo, huwag hayaang magkaroon ng paglalaban at paglabag maliban sa zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Ang banal na buwan ay banal na buwan. At sinuman ang lumabag sa mga ipinagbabawal na bagay ay dapat parusahan ng katulad ng kanyang ginawa. Kaya't sinuman ang lumabag ng mga pinagbabawal sa inyo, kung gayon, kayo ay lumaban sa kanya ng tulad din ng kanyang ginawa sa inyo. Datapwat pangambahan ninyo si Allah at inyong alalahanin na si Allah ay nasa panig ng al-muttaqun, mga may kabanalan, mabuti at matuwid na tao. At gumugol kayo ng inyong kayamanan, alang-alang sa landas ni Allah. At huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa kapahamakan. Magsigawa kayo ng kabutihan, sapagkat si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. At inyong isagawa ng ganap at buo ang Hajj, pilgrimahe, at Umrah, maigsing pilgrimahe, sa paglilingkod kay Allah. Datapwat kung kayo ay nagkaroon ng sagabal, kayo ay mag-alay ng hadi, ang hayop tulad ng tupa, baka, kamilyo at iba pa. Ayon sa inyong kakayahan, at huwag ninyong ahitin ang inyong ulo hanggang ang inyong hadi ay hindi pa nakararating sa puok ng pag-aalay. At kung sino man sa inyo ay may sakit o may karamdaman sa kanyang anit na kailangang ahitin, siya ay pinahihintulutang hindi mag-ahit, datapwat nararapat na magbayad ng fidya, pantubos o panghalili, sa pamamagitan ng pag-aayuno ng 3 araw o magpakain ng mahirap 6 na katao o mag-alay ng 1 tupa sa Makkah. At kung kayo ay nasa katayuang muli ng kaligtasan, sinuman ang magsagawa ng Hajj, sinuman ang magsagawa ng Umrah hanggang Hajj sa buwan ng Hajj, siya ay nararapat na mag-alay ng hadi ayon sa kanyang kakayahan. Tatapwat kung wala siyang kakayahan, ay nararapat na siya ay mag-ayuno ng 3 araw sa panahon ng Hajj at 7 araw pagka-uwi niya. Ganap na 10 araw sa lahat-lahat. Ito ay para sa kanila na ang mga pamilya ay hindi nakatira ng Masjid al-Haram. At inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang Hajj, pilgrimahe, ay sinasagawa sa loob ng mga bantog na buwan. Alalaong baga, ang 10, 11, at unang 10 araw ng 12 buwan ng kalendaryong Islamiko. Shawwal, Dhul-Qaida, at Dhul-Hijjah. Kaya't kung sino man ang magpasyang magsagawa ng Hajj, pilgrimahe,
sa pamamagitan ng pagsasagawa o pagbibihis ng ihram, alalaong baga, kasuotan na pang pilgrimahe. Kung gayon, hindi marapat na siya ay makipag-ulayaw sa kanyang asawa. At huwag gumawa ng kasalanan at huwag ding makipagtalo ng walang katarungan sa panahon ng Hajj. At anumang mabuti ang inyong gawin, huwag kayong magkaroon ng alinlangan. Si Allah ang nakatatalos ng mga ito. At kayo ay magbaon ng inyong ikabubuhay. Datapwat ang higit na mainam na baon ay taqwa, kabutihan, kabanalan, pangangamba at pagkatakot kay Allah. Kahit ako ang inyong pangambahan o kayong mga tao na may pangunawa. Hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay magsihanap ng biyaya ng inyong Panginoon at kung kayo ay paalis na sa Arafat, inyong alalahanin si Allah sa pamagitan ng pagluluwalhati ng inyong Panginoon. Sa Masy'aril Haram, banal na dambana, sa Muzdalifa, at ipagbunyi ang kanyang papuri sapagkat kayo ay kanyang pinatnubayan, bagamat bago. Kayo ay napatnubayan, kayo ay napaligaw. At kung kayo ay maglisan kung saan ang karamihan ay nagsisialis at kayo ay manawagan kay Allah sa kanyang kapatawaran, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kaya't kung matapos na ninyo ang inyong manasik, mga ritual at lahat ng seremonya at tungkulin sa Hajj at tungkulin ng Hajj, inyong ipagmunyi ang papuri kay Allah. Alalahanin ninyo si Allah kung paano ninyo ginugunita ang inyong mga ninuno o higit pa ritong pag-aalaala sa puso at kaluluwa. Mayroon sa karamihan ng mga tao ang nagsasabi, Aming Panginoon, ipagkaloob ninyo sa amin ang biyaya sa mundong ito. Datapwat sila ay walang bahagi sa kabilang buhay dahilan sa hindi nila hiniling ito kay Allah at hindi rin nila pinangarap. At mayroon sa karamihan nila ang nagsasabi, Aming Panginoon, inyong pagkalooban kami ng mabuti sa mundong ito at mabuti sa kabilang buhay. At inyong iadya kami sa kaparusahan ng apoy. Sa kanila ay gagawad ang gantimpala ng kanilang pinagsumikapan. At si Allah ay maagap sa pagsusulit. At alalahanin si Allah sa panahon ng natatakdang araw, ang 3 araw na ang mga tao ay namamalagi sa Mina sa panahon ng Hajj. Sa 11, 12, at 13 araw ng buwan ng Dhul Hijjah sa pagsasabi ng malimit ng Allahu Akbar, si Allah ang pinakadakila sa lahat. At habang nagkakatay ng hadi, pangsakripisyong hayop, at sa panahon ng rami ng jamarat, simbolikong pagpupukol ng mga bato sa mga burol bilang pagtatakwil kay Satanas. Datapwat kung sino man ang magmadali na lumisan sa Mina pagkaraan ng 2 araw, matapos na may isagawa ang pagpupukol ng mga bato sa mga jamarat, burol o bundok, ito ay hindi isang kasalanan sa kanya at sino mang magpaiwan sa Mina sa 3 araw, ito ay hindi kasalanan sa kanya kung siya ay umiiwas sa paggawa ng kasalanan. Alalaong baga, ang kanyang layunin ay gumawa ng kabutihan at tumalima kay Allah alang-alang sa kanyang Hajj. At inyong maalaman na katotohanan kayo ay titipunin tungo sa Kanya. At mayroong uri ng tao
ang kanyang pananalita sa buhay sa mundong ito ay nakakaakit sa iyo, O Muhammad, at siya ay nananawagan kay Allah na maging saksi kung ano ang nasa kanyang puso. Datapwat siya ang pinakapalaayaw sa mga umuusig. At kung siya ay tumalikod na sa iyo, O Muhammad, ang kanyang pagsisikhay sa kalupaan ay upang gumawa rito ng katampalasanan at kanyang wasakin ng mga pananim at hayupan. Datapwat si Allah ay hindi nagmamahal sa mga kabuktutan. At kung sa kanya ay pinagbabadya, pangambahan si Allah, siya ang umahantong sa kapalaluan. Sa higit na maraming kabuktutan, sapat na sa kanya ang impyerno at tunay ng kasuklam-suklam ang pook na ito para panahanan. At mayroong isang uri ng tao na iniaalay niya ang kanyang buhay upang makamtan ang kasiyahan ni Allah, at si Allah ay tigib ng kabaitan sa kanyang mga alipin. O kayong magsisisampalataya, magsipasok kayo sa Islam, pagsunod, pagtalima, pagsuko sa lahat ng mga kautusan ni Allah. O kayong magsisisampalataya, magsipasok kayo sa Islam at huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Satanas, sapagkat tunay ngang siya ang inyong lantad na kaaway. At kung kayo ay tumalilis, matapos ang maliwanag na tanda, si Propeta Muhammad, ang Quran at Islam, ay dumatal sa inyo, kung gayon, inyong maalaman na si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam. Sila ay walang hinihintay, maliban na si Allah ay dumatal sa kanila sa lilim ng mga ulap, at ang mga anghel sa mga sandaling yaon. Ang lahat ng bagay ay kanyang huhusgahan. At kay Allah ang paghuhusga sa lahat ng bagay. Inyong tanungin, O Muhammad, ang angkan ng Israel, kung gaano karami ang maliliwanag na ayat na aming ipinadala sa kanila. Datapat, sino man ang magpalit ng paglingap ni Allah. Matapos na ito ay dumatal sa kanya, kung gayon, katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang buhay sa mundong ito ay kaakit-akit sa mga hindi sumasampalataya. At sila ay nanunuya sa mga sumasampalataya. Datapwat sila na sumusunod sa mga pag-utos ni Allah at umiiwas sa mga bagay na kanyang pinagbabawal, ay mangibabaw sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang magkakaloob ng kanyang panustos nang walang sukat sa sinumang kanyang naisin. Ang sangkatauhan na isang pamayanan lamang, at si Allah ang nagsugo ng mga tagapagbalita na may taglay na magandang balita at paalaala. At sa kanila ay kanyang ipinagkaloob ang aklat sa katotohanan upang kanilang mahatulan ang mga tao sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Datapwat ang angkan ng kasulatan ay hindi sumang-ayon sa relihiyon ni Muhammad dahilan sa matinding pagkamuhin nila sa kanya. Matapos ang maliwanag ng mga katibayan tungkol sa kanya, ay dumatal sa kanila. At sa kapahintulutan ni Allah sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay kanyang pinatnubayan sa katotohanan ang mga sumasampalataya tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Sapagkat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan sa tuwid na landas. At kayo ba ay nag-aakala na kayo ay magsisipasok sa paraiso nang walang anuman na katulad ng dumatal sa mga nangauna sa inyo? Sila ay nakaranas ng mga matinding kahirapan at karamdaman
at lubha silang nawalan ng katatagan, na maging ang tagapagbalita at ang mga naniniwala na kasama niya ay nasabi, kailan pa kaya daratal ang tulong ni Allah? Katotohanan, ang tulong ni Allah ay malapit na. Itinatanong nila sa iyo, O Muhammad, kung ano ang kanilang dapat gugulin. Ipagbadya, anumang kayamanan na inyong gugulin mula sa mabuti ay para sa mga magulang at kamag-anak at sa mga ulila at sa mga maralita at sa mga nagigipit na naglalakbay at anuman ang inyong gagawin na mabuti, tunay na talastas ito ni Allah. Ang jihad, ang banal na pakikipagpunyagi sa Islam ay ipinag-utos sa inyo, o mga Muslim. Bagamat ito ay hindi ninyo nais, ngunit maaring ang isang bagay na hindi ninyo naibigan, ito ay mainam, makabubuti sa inyo, at maaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay masama, hindi makabubuti sa inyo. Datapwat si Allah ang nakakaalam at ito ay hindi ninyo nalalaman. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa pakikipaglaban sa mga banal na buwan. Ipagbadya, ang pakikipaglaban sa panahong ito ay isang matinding pagsuway. Datapwat ang higit na malubhang pagkakasala sa paningin ni Allah ay ang sansalain ang sangkatauhan sa pagsunod sa landas ni Allah, ang hindi pagsampalataya sa kanyang relihiyon at paghadlang na makapasok sa Masjid al-Haram at itaboy ang nagsisipanirahan dito at ang fitna, kawalan ng pananampalataya kay Allah at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay higit na masama sa pagpatay at sila ay hindi kailanman titigil sa pakipaglaban sa inyo hanggang sa kayo ay kanilang mailayo sa inyong relihiyon hanggat makakaya nilang gawin at sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya at mamatay na walang pananampalataya, katotohanan ang kanilang mga nagawa ay walang kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ang magsisipanirahan sa apoy magpakailanman. Katotohanan ang mga nagsisampalataya at mga nagsilikas at nakipaglaban alang-alang sa landas ni Allah. Sila ay mayroong pag-asa ng habag ni Allah, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa nakalalasing na inumin at ang pagsusugal o pagposta. Ipagbadya, sa mga ito ay mayroong malaking kasalanan at ilang kapakinabangan sa mga tao. Datapwat ang mga kasalanan na higit kaysa sa kapakinabangan. At itinatanong nila sa iyo kung magkano ang dapat nilang gugulin. Ipagbadya, kung ano ang lumalabis sa inyong pangangailangan, kaya't sa ganitong ginawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang kanyang mga batas upang kayo ay makapag-isip ng inyong ikabubuti sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga ulila. Ipagbadya, ang pinakamainam sa lahat ay pangalagaan ng matapat ang kanilang ari-arian, at kung pagsamahin ninyo ang inyong mga gawain sa kanila, sila ay inyong mga kapatid sa Islam, at siya na may pag-iimbot, at siya na ang pagnanais ay mabuti ay nababatid ni Allah. At kung ninais lamang ni Allah, maaari niyang ilagay kayo sa kagipitan. Katotohanang si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At huwag ninyong pangasawahin ang musyrika, walang pananampalatayang babae kay Allah, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hanggang sa sila ay manampalataya. Katiyakan ang isang aliping babae na nananampalataya ay higit na mainam kaysa sa isang malaya na musyrika. Kahit na nga siya ay nakagaganyak sa inyo, huwag ninyong ipangasawa ang inyong mga kababaihan sa musyrikun. Walang pananampalatayang lalaki kay Allah, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hanggang sa sila ay manampalataya. Katotohanan ang isang aliping lalaki na nananampalataya ay higit na mainam kaysa isang malaya na musyrik. Kahit na nga siya ay nakagaganyak sa inyo. Sila yaon
ang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila yaon ay nag-aanyaya sa inyo sa apoy, datapwat si Allah ay nag-aanyaya sa inyo sa paraiso at sa kapatawaran ayon sa kanyang kapasyahan at ginawa niyang maliwanag ang kanyang ayat sa sangkatauhan upang gayon sila ay makagunita. Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagririgla ng mga babae. Ipagbadya, ito ay isang adha, isang bagay na makakapinsala sa isang lalaki na makipag-ulayaw sa kanyang asawa. Kaya't manatiling malayo sa mga babae sa kanilang pagririgla at huwag ninyo silang lapitan hanggang sa sila ay hindi malinis. At kung nakapaligo na sila, sila ay inyong lapitan sa paraan na ipinag-utos ni Allah. Katotohanang si Allah ay tunay na nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay ng kanilang sarili. Ang inyong mga asawa ay isang taniman ng binhi, kaya't makipagtalik kayo sa inyong mga asawa sa anumang paraan na inyong naisin. Kung kailan at paano ninyo ibig makipagniig kayo sa inyong mga asawa hanggat ito ay nasa loob ng kanilang luba at hindi sa likuran. Datapwat umusal ng mabuting gawa para sa inyong mga sarili at inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman na siya ay inyong makakadaupang palad at iyong ibigay, O Muhammad, sa mga sumasampalataya ang magandang balita. At huwag ninyong gamitin ang ngalan ni Allah bilang dahilan sa inyong mga panunumpa na makapigil sa inyong paggawa ng kabutihan at kabanalan at magbigay ng kapayapaan sa sangkatauhan. At si Allah, naganap na nakakarinig at lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na hindi ninyo sinasadya. Datapwat kayo ay kanyang tatawagin upang magsulit sa mga naging layon ng inyong puso. At siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamapagpaumanhin. Ang mga nagsigawan ng panata na hindi makikipagtalik sa kanilang mga asawa ay nararapat na maghintay ng 4 na buwan. Ngunit kung sila ay magbalik, magbago ang kanilang pasya sa loob ng ganitong panahon. Katotohanang si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At kung sila ay magpasya sa pakikipaghiwalay, kung gayon, si Allah ang lubos na nakakarinig at ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. Ang mga nahiwalay na diborsyong babae ay maghihintay ng 3 buwan ng rigla at hindi ipinahintulot sa kanila na ilingid ang nilikha ni Allah sa kanilang sinapupunan kung sila ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. At ang kanilang asawang lalaki ay may karapatan na balikan o kunin sila sa panahong ito kung sila ay nagnanais ng pakikipagbalikan. At sila ay mayroong karapatan sa kanilang asawa na sila ay pangalagaan katulad ng gastusin sa bahay at iba pa. Gayon din naman sa kanilang pakikitungo sa paraang makatwiran. Datapwat ang kalalakihan ay nakahihigit sa kanila. At si Allah ang pinakamataas sa kapangyarihan, ang lubos na maalam. Ang paghiwalay na pinahintulutan na magkabalikang muli ang mag-asawa ay 2 ulit lamang. Sa bawat paghiwalay, sila ay pinahintulutan na magsamang muli sa makatwirang kasunduan. Tutuluyang nang sila ay maghiwalay ng matiwasay. Hindi pinahintulot sa inyo na bawin ang anumang mahar. Handog o dorin ay binigay ng lalaki sa kanyang pangangasawa sa panahon ng pag-aasawa o kasal na inyong ibinigay sa kanila, maliban na lamang kung sila, ang mag-asawa ay nangangamba na hindi nila masusunod ang hangganang itinakda ni Allah. Kaya't kung kayo ay nangangamba na hindi nila masusunod ang mga hangganang itinakda ni Allah para sa isa't isa, hindi isang kasalanan sa kanila kung ibalik ang asawang babae ang mahar, duri o bahagi nito para sa paghiwalay. Ito ang mga hangganan na itinalaga ni Allah. Kaya't huwag kayong sumuway dito. At sinumang sumuway sa hangganan na itinalaga ni Allah, kung gayon sila ay zalimun, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian at iba pa. At kung kanyang hiniwalayan ang babae,
ay hindi na pinahihintulutan na makipagbalikan muli sa kanya. Maliban na lamang na siya ay nag-asawa ng ibang lalaki. At ang lalaking ito na pangalawa niyang asawa ay hiniwalayan siya. Hindi isang kasalanan sa kanila ang unang mag-asawa kung sila ay muling magsama. Kung inaakala nila na sa kanilang sarili na masusunod nila ang mga alituntunin na itinalaga ni Allah, at ito ang mga alituntunin na itinalaga ni Allah na kanyang itinuturo sa mga may kaalaman. At kung inyo nang hiniwalayan ang kababaihan at malapit na nilang matupad ang kondisyon ng iddat na tatakdang araw ng paghihintay, sila ay maaari ninyong balikan o kunin sa makatwirang paraan o hayaan silang maging malaya sa makatwirang paraan. Datapwat kung sila ay huwag ninyong balikang muli upang sila ay apihin lamang, at sinumang gumawa nito ay nagbigay kamalian sa kanyang sarili. At huwag ninyong ituring ang mga talata ni Allah bilang isang katatawanan, datapwat alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah sa inyo at ang kanyang ipinadala sa inyo sa aklat, ang Quran at al-hikmah, ang karunungan sa mga turo ni Propeta Muhammad at mga batas at iba pa. Tungo sa inyong patnubay at inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman. Si Allah ang ganap na nakatatalos ng lahat ng bagay. At kung inyo nang hiniwalayan ang kababaihan at kanila nang natupad ang iddat, ang natatakdang araw ng paghihintay, na sila ay hindi ninyo binalikan, sila ay huwag ninyong hadlangan na makipagbalikan muli sa kanilang dating asawa kung sila ay kapwa nagkasundo sa makatwirang paraan. Ito ay iniaatas sa sinumang sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. Ito ay higit na kabanalan at kadalisayan sa inyo. Si Allah ang nakababatid at kayo ay walang kaalaman. Ang mga ina ay dapat magpasuso sa kanilang mga anak sa loob ng 2 taon. Sa sinumang magulang na nagnanais na ganapin ang natatakdang panahon ng pagpapasuso, datapwat ang ama ng bata ang siyang mananagot sa halaga ng pagkain at kasuotan ng ina sa makatwirang paraan. Walang sinumang tao ang papatawan ng dalahin ng higit sa kanyang kakayahan. Walang sinumang ina ang parurusahan dahilan lamang sa kanyang anak, gayon din ang ama dahilan lamang sa kanyang anak. At sa tagapagmana ng ama, na katulad ng kung ano ang kapanagutan ng ama para sa kanyang anak, kung sila ay kapwa nagpasya sa pag-awat sa kanya, sa magkapanabay na pahintulot, ito ay hindi kasalanan sa kanilang dalawa. At kung kayo ay nagpasya na kumuha ng tagapag-alaga na magpapasuso sa inyong mga anak, ito ay hindi kasalanan sa inyo, ngunit kailangan ninyong bayaran kung ano ang inyong pinagkasunduan na ibigay sa kanya sa makatwirang paraan. At inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman. Si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng asawa, sila ay maghihintay sa loob ng 4 na buwan at 10 araw. At kung kanilang naganap na ang natatakdang panahon, hindi isang kasalanan sa inyo. Kung sila ay magpasya sa kanilang sarili sa makatwiran at marangal na paraan, at si Allah ang ganap na nakatatalos ng inyong ginagawa. Hindi kasalanan sa inyo kung kayo ay magpahiwatig ng kasunduang magpakasal. O ilingid ninyo ito sa inyong sarili. Si Allah ang nakababatid, naguguni-gunita ninyo sila. Datapwat huwag kayong mangako sa kasunduan sa kanila sa lingid, maliban na kayo ay mangusap sa kanila sa marangal na pagsasalita ayon sa batas Islamiko.
At huwag ninyong ganapin ang pag-aasawa hanggat ang natatakdang araw ay hindi pa natatapos. At inyong maalaman na nababatid ni Allah ang nasa inyong isipan. Kaya't pangambahan siya at inyong maalaman na si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamapagpaumanhin. Hindi isang kasalanan sa inyo kung inyong hiwalayan ang kababaihan kahit na sila ay hindi pa ninyo nakakaulayaw o hindi pa naibibigay ang mahar, duri o handog na ibinibigay ng lalaki sa babae sa panahon ng pag-aasawa. Datapwat sila ay inyong gawaran ng angkop na handog. Ang mayaman ng ayon sa kanyang kakayahan at ng mahirap ng ayon sa kanyang kakayahan. Tungkulin ng sinuman na nagnanais na gumawa ng mabuti. At kung sila ay inyong hiniwalayan bago pa sila ay inyong makaulayaw, ang mahar ay napagpasyahan na. Kung gayon, ang kalahati ng mahar ay nalalaan sa kanila, maliban na lamang kung ang kababaihan ay pumayag na hayaan na lamang nito, o kung ang lalaki ay pumayag na hayaan na lamang sa babae ang lahat ng ito. Datapot ang magparaya at magbigay ay higit na malapit sa kabanalan. At huwag niyong kaligtaan ang pagiging magparaya sa isa't isa. Katotohanang si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. Inyong pangalagaan ang pag-aalay ng salah, ang 5 bisis na katungkulang pagdarasal araw-araw, lalong-lalo na ang salatul asr. Alalaong baga ang paggitnaang panalangin o panghapong pagdarasal. At inyong isagawa ang salah na may pagpapakumbaba kay Allah. At kung kayo ay nangangamba, kung kayo'y manatiling nakatindig habang nag-aalay ng salah, pagdarasal, o habang nakasakay, at kung kayo ay nasa ligtas na kalagayan, inyong ialay ang salah, pagdarasal, at alalahanin si Allah sa paraan ng kanyang itinuro sa inyo na hindi ninyo nababatid. At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng mga asawa, ay nararapat ng gumawa ng huling habilin na nagbibigay sa kanilang mga asawa mula sa kanyang mga ari-arian ng 1 taong panustos at tirahan na walang pagtataboy sa kanila. Datapwat kung nais nilang maasawang babae na umalis, kayong mga magulang at kaanak ng yumao ay walang kasalanan sa anumang gagawin nila sa kanilang sarili. At kung sa pamamaraan na ito ay kapita-pitagan, at si Allah ang pinakamataas sa kapangyarihan, ang lubos na maalam. At karapatan ng mga nahiwalayang kababaihan, ang sustento na igawad sa kanila sa makatuwirang paraan. Ito ay isang katungkulan ng al-muttaqun, mga may pangangamba kay Allah, may kabanalan at iba pa. At sa ganito ay ginawa ni Allah na maliwanag ang kanyang mga batas sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Hindi mo ba napag-isip, O Muhammad, ang tungkol sa mga lumisan sa kanilang tahanan na sila ay libo-libo dahil sa kanilang pagkatakot sa kamatayan? Si Allah ay nagwika, mamatay, at pagkatapos ay binalik niya ang kanilang buhay. Sapagkat si Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang damdamin ng pasasalamat. At kayo ay makipaglaban alang-alang sa landas ni Allah. At inyong maalaman na si Allah ang ganap na nakakarinig at lubos na nakababatid ng lahat ng bagay. Sino man ang magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, ito ay pararamihin ni Allah ng paulit-ulit para sa kanya. Si Allah ang nagpapaunti at nagpaparami ng inyong ikabubuhay at sa kanya kayo ay magbabalik. Hindi ba ganinyo napag-isip ang tungkol sa pangkat ng angkan ng Israel pagkaraan ni Moises?
nang kanilang sabihin sa propeta na mula sa kanilang lipon, "Magtalaga ka sa amin ng isang hari at kami ay makikipaglabarunungan." At ang kanilang propeta, si Samuel, ay nagsabi sa kanila, "Katotohanan ang tanda ng kanyang pagiging hari sa inyo ay ang pagdating sa inyo ng kaban at tabut, baol na kahoy, na dala ng mga anghel mula sa inyong Panginoon, na naroroon ng sakina, kapayapaan, kapanatagan at katahimikan, at ang mga naiwan ni Moises at si Harun. Katotohanan ito ay tanda sa inyo kung kayo ay naniniwala." At nang si Talut ay tumulak na kasama ang sandatahan, siya ay nagsabi, "Katotohanan si Allah ay susubok sa inyo sa pamamagitan ng ilog. Kung sino man ang uminom dito, siya ay hindi ko kasama. At sino man ang hindi tumikim nito ay aking kasama, maliban sa kanya sa kulong ng kanyang palad. Datapwat sila ay uminom dito maliban sa iilan. At nang kanilang matawid ang ilog, siya at ang mga kasama niya na nananampalataya ay nagsabi, "Sa araw na ito ay wala tayong lakas laban kay Gulayat at sa kanyang mga kabig." Datapwat sila na nakababatid ng may katiyakan na kanilang makakatipan. Ang kanilang Panginoon ay nagsabi, "Gaano kadalas na ang isang maliit na pangkat ay nagwawagi sa malaking pangkat sa kapahintulutan ni Allah. Si Allah ay nasa panig ng mga matimtiman sa pagtitiyaga." At nang sila ay pumalaot upang sagupain si Gulayat at ang kanyang mga kabig, sila ay nanalangin, "Aming Panginoon, ibuhos ninyo sa amin ang pagtitiyaga at gawin ninyong matatag ang aming mga hakbang. Kami ay gawin ninyong matagumpay laban sa mga walang pananampalataya." Sa kapahintulutan ni Allah ay kanilang nagapi sila at napatay ni David si Gulayat, at si Allah ay naggawad sa kanya, kay David, ng kaharian at hikma, karunungan, at nagturo sa kanya ng kanyang ninanais. At kung hindi pinigilan ni Allah ang isang lipon ng mga tao sa pamamagitan ng iba, ang kalupaan ay katsihakang mapupuspos ng kabuktutan. Datapwat si Allah ay puspos ng biyaya sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ito ang ayat, mga talata, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa ni Allah na aming dinadalit sa iyo, O Muhammad, sa katotohanan. At ikaw ay isa sa mga tagapagbalita ni Allah.